Kakatapos lang po ng bigating International Open Tournament dito po sa Bangkok, Thailand. During the tournament, nasa Pilipinas ako kaya hindi po ako nakapag-update or nakapaggawa ng video every round. Ngayon, nakabalik na po ako sa Bangkok. Aba, i-analyze po natin yung napakagandang performance ng tatlong Filipino chess player na naglaro. Ayan. Banggitin ko kung sino-sino na. Una po ay walang iba kundi si International Master Paulo Bersamina. Tapos andyan din si International Master Michael Concho. And of course, ang batang-batang FIDE Master na si Giancarlo Arca. Grabe po yung tatlong ito. Ako naniniwala future Grandmaster talaga. Kasi mga GM ang pinagdadali nila eh. Anyway, unahin na po natin si IM Paulo Bersamina na kung saan kalaban niya last round, walang iba kundi ang defending champion last year 2024, si Grandmaster Vitaly Bernardsky. Defending champion po ito. Anong nangyari? Puti po dito. Ito pong si Paulo ang tinira niya e4 na sinagot ng Sicilian. Tumira po ng knight f3, d6, d4 takes, and then knight f6. Of course, depensa. And then a6, yan po yung Sicilian knight dorp. Ngayon, ang pinaka-common po na tinitira sa Sicilian knight dorp is yan. Bishop g5, bishop e3, bishop c4, may bishop e2. Pero, ito pong si Paulo, sinopresa niya si Bernardsky by playing, boom, rook g1 lang agad. Yan po yung tinatawag lang prick attack. Grabe. Ang idea mag-g4, mag-g5, kaya po napilitan yan mag-h5 na kung saan pine-prevent yung g4 na atake. Anyway, nag-bishop lang po sa may g5. Ito pong si Paulo na sinagot ng knight c6 develop. Queen d2 preparing for castling. Nag-bishop d7 develop at nag-castling na nga sa queen side. b5 lang at eto na. So, linya pa rin pala yung b5 na yan. Nangyari dyan before a3. Kasi ang idea, tutulakan, kakainin ito eh. Pero bago ang tinira ni Paulo, siya po ay nag-f3 para po depensa at malayang makagalaw yung kabayo. Anyway, ang ginawa po niya, nag-e6 para makadevelop po yung bishop na sinagot ang knight takes c6, bishop takes c6, and then immediate knight e2. Kaya pala f3 kasi gusto niya di igalaw yung kabayo na nakadepense. O saka maraming atake, mas maganda depensahan ng pawn. Anyway, nag-bishop e7 develop and then nag-h4 si Paulo para saan? Kailangan niya pong depensahan ata ito. Kasi po may tactics ata. Ayan o, may tactics na ganun. Kaya nag-h4 and after h4, queen b6 na tinalon yung kabayo na medyo magtataka kayo sa unang tingin. Which parang pwede po yung e5. Tapos pag kinapture mo, libre. Hindi pwede yun kasi may takes doon. Ayan o, tapos makakain yung d6. Kaya po ang ginawa niyan is umatras muna. Ngayon, e5 na. Kaya nag-bishop e2 develop. And then nag-b4. Pagka b4, nag-queen d3 na nung ina-analyze ko po ito. Hindi ko maintindihan yan. Sabi ko, para saan yan? Inaatake ba ito? Pero depensado na eh. Or baka siguro piniprevent nyo tulak. Baka gusto mag-knight b5. Pero it turns out, ang pinaka-plano niyan ito. Nag-castling kasi yan. Most likely talaga magkakasling. So, ang plano pala niya is G4. So, anong connection ng Queen D3? Para pagka takes, depensado. Yun lang pala ang pinakaplano ni Paulo na napakaganda kasi ang bilis niya naka-atake. Anyway, nag-bishop B5 yan. Inatake yung reyna. Nag-queen lang po sa F3. Nag-rook FC8 develop na kung saan inatrasan lang ng bishop. Ang tema niyan, gusto po discovery attack at binibigyan ng way na maitulak yung pawn. Nakaharang kasi yung bishop dun eh. Anyway, nag-bishop takes e2 yan na mali daw. Ibalik ko lang. Just want to check ano bang best move. Eto daw maganda, itulak mo na. Ayan o. Para daw may square dito yung kabayo. Anyway, kinapture. And then, binawi lang yan ng reyna. Na teka lang coach. Binigay yung pawn. O, sa ngayon, hindi pa pwede kasi may discovery. Diba? Kaya ang ginawa niyan, nag-queen a5, hitting the pawn. Ayan, paano mo ngayon didepensahan ito at ito? Aba, sabi ni Paulo, sino nagsabing didepensahan ko yan? Siya po ay tumira lang ng g5. Ang sabi dito ng evaluation, question mark, pero lamang po ng konti ang puti dyan. Ang maganda daw na tira is king b1. No, king b1. Pero ito po kasi, ang idea nito,
inaatake agad yung kabayo. Ngayon, ang ginawa, nag-knight takes e4 na kung saan mali. Ibalik ko lang, no, ang tamang tira daw is queen takes a2. Kaya ang best move is king b1. Ano meron dyan, Coach Libre to Aba, okay lang pala yan. Kasi yung tindi ng pressure na ibibigay, abay, napakasakit sa banks. Kaya equal lang daw yan. Yun daw maganda. Kaso kinapture At pagka takes, pwede na daw po mag king b1 and then proceed to g6. Later on, may capture doon. Yun daw po ang gagawing atake. Nakakatakot yung king side Anyway, ang ginawa ni Paulo, nag-queen f3 muna Inaatake yung kabayo na hindi daw na ganun kaganda. Sa kadailanan, may tira pala dito ang itim na mahirap makita engine move po Ito po ay B3. Ipakain mo lang daw. Well, pag kinapture mo, saka mo i-takes. Hindi mo naman pwede ma-takes ito dahil may ganun. Yung mga plano no? B3 lang. Anyway, hindi po nag-B3, nag-D5 to defend the knight. At nakapag G6 naman si Paulo. Ayun, grabe, no? Matake na. At pagkatulak ng pawn, ayan, kining mo banda. Which is, okay na daw. Ngayon, just want to give you a konting idea. Bakit hindi po tinitira yung king b1? Parang obvious naman kanina kung ano-ano pag ginawa. Kung ako lang po ang tatanungin nyo kasi, yung setup kasi na ganito, nakakatakot po sa white. Kasi may mga posibilidad na mag-rook dito. Tapos magsasacrifice. Ayan, discovery yan. Kahit iharang mo, may queen dito sa a3 matika. Yun yung mga nakakatakot na setup. Pero sa pagkakataong ito kasi, kahit po ganito na yan, mabagal yan dahil may mabilis na mati dito. Ayun ang mangyayari. So yung knight c3 hindi magawa. Kaya po ang ginawa na lang niyan, kasi yun na nga yung paparating, nag-queen c7. Para sa yung queen c7? Well, may pressure po kasi dito. Ngayon, pag kinapture, gusto niyang kainin ito. Ang lagay po kasi, ibalik ko natin siguro konti. No? Ang lagay po kasi niyan, libre po ito hindi madepensahan Walang depensa. Queen b6, mali Kasi may discovery dito Diba? Kaya na-queen c7 na lang. So, kinapture pa rin ni Paulo, tinakes yung c2, and then kining mo ban lang. At ito po ay lamang na daw for the side of Paulo. So, ang mga threat niya po, marami. Pwede po siya kumapture dito, pwede din dito, pwede pumasok siguro later on. Anyway, nag-knight f6 yan. So, depensado lahat Nadepensaan lahat. Knight f6. Pagka knight f6 ang tinira, nag-knight sa may d4. Hindi nagustuhan ng engine. Pakita natin, bakit ba hindi nagustuhan ng engine yun? Okay. Ayaw ito ng engine kasi may queen po sa e4 palit-palit. So, ayaw niyang ipalit ang queen. Ang gusto ng engine po is knight dito. No? Bakit doon? Depensa, prevent po yung palit. For some reason, siguro gaganito sunod. No? Tapos papasukin. Tingin ko ganun yung plano niya. Or h4, h5, no? Well, magandang idea, no? To prevent the queen lang. Parang ini-insist ng engine dito. Lamang ka na dyan, wag mo palit rin, matake ka na lang. Anyway, ang ginawa nga po is nag-knight doon sa d5 na tinirahan ng queen sa may e4 at kinapture po yung kanyang pawn sa f5. Well, libre po yung kanyang bishop pero okay lang yan kasi may rook po doon. At pagkatakbo ng reyna, may check. Okay? At pagka-check, tumakbo doon, eto matindi. Eto, matindi talaga. Completely winning na daw, sabi ng engine, h5. h5. Pero, ang tinira ni Paulo with 7 minutes on the clock time pressure na is knight f5. Sabi ng engine, question mark, pero winning na yan. Lamang pa rin yan. Anyway, pagka knight f5, ang ginawa, nag-queen sa may f4. Of course, kinapture po yung bishop and then pinin. Pagka-pin, inatake yung reyna with the intention of sacrificing on f6 na. Kaya napa-queen e4, nag-sacrifice na nga. Yan, hindi mo pwedeng kainin yan, mati ka. Kaya nag-rook takes e7, kinapture lang, takes, and then, eto, kailangan makita to ni Paulo para lumamang. Brilliant sacrifice. Rook takes a6. 3 minutes na lang si Paulo, pero nakikita niya lahat no? Anyway, ang ending nito, 1 pawn up na malinis. So, nag-rook po doon. Hindi pwedeng kainin niya pala kasi backrank mate. Nag-king b1, tinulak yung pawn, nag-rook lang sa d6. Kailangan bantayan to
Kasi pupunta dyan yung king later on para walang check dito. Okay, so nag-E2, ayan, hinarangan of course, nag-rook sa E4, kining mo ban lang. Ang ganda ng king C1. Bakit hindi dito? Kasi kailangan nandito siya. Dahil pagka takes mo dito, may sacrifice. Kung nandito kasi, capture check yan. So, mati kasi sa ilalim. Hindi makangat yung mga tore. So, nag-king G8 yan, kining mo ban. Nag-king move ulit, and then, doon lang hindi pinatawid yung king na tinirahan ng rook E6. Dinipensahan lang. So, pagka-depensa, umatake na naman na sinagot lang ng check. At pagtakbo doon, rook F2. Aba, hindi ito yung pinabagsak, no? Hindi yan yung pinabagsak niya. Ang pinabagsak niya, ito. Okay? Ngayon, ang tanong, di ba coach may check na umalis na kasi? King C2 lang kasi yan. O, ano pang gagawin mo? Check ka na naman. Magki-king D3 na lalapit. O, pag dinipensahan mo, ayan, ganyan mangyayari ba? Pagsak. Kaya, gumibap na sa ganong idea si Bernardsky at ang tinira niya po, kinain niya na lang yung pawn na kung saan pinalit na po. At ang ending malinis na 1 pawn up. So, nag-king move yan, rook F2. Intending to go F7 na sinagot ng rook A5. Check. Takbo, lumapit lang yung king. Pagka-take sa pawn, malinis 1 pawn up. Lumapit yung king, bumaba, tumakbo doon, inatake yung pawn, dumipensa, kining buban, tinulak lang din yung pawn. Ngayon, may king move ko, siya bagsak yung pawn. Yes, pinabagsak na yan kasi pagka-check, takes, takbo lang. Na-cut open yung king at yung pawn na to babagsak, walang depensa. So, nag-rook C7, takes, ganun. And then, umangat yung tore, kumanon, pinalit, kumanon, chumek, at ito po ay napakadali na ipanalo. Kasi, parang nakalusay na position na po yung king dyan, no? Tutulak na lang po yan ng tutulak, hindi makalapit yung kanyang king. So, paano ipapanalo yan? Dito po, nag-resign na or naubusan siguro ng oras. Kasi, let's say, chumek ka dyan, lapit dito, check, ganun, check, yan. Tapos, pag umilalim ka, tulak pa rin, Kahit bantayan mo po yan, makakapush at makakapush. Siguro lumayo muna yung tore somewhere. Ayan, bantay ka dito. Check ka na naman dito. Punta ka dito, tulak na naman. So this is completely winning na. No? Siguro ang pinakamadaling way, mamaya pupunta dito yung tore. Ayan. Ngayon, ang tanong, coach, di babantayan ko yan para hindi makapunta. Dito naman siya pupunta. Check ganyan. Wala na. Winning na. At dahil po sa panalo ni Paulo, ito po ang naging final standing. Ayun. Second place po si Paulo. Tingnan niyo yung overall performance si Paulo. Mabibilib kayo. Ayan, no? Panalo po 3 sunod. Tapos tabla kay GM Romanov yung nag-champion. Tapos panalo sa Chinese. Tabla kay GM Babu. Tabla kay GM Carlo. And panalo siya last round. Ayan, no? Kaya nag-second place, Alright, so isunod na po natin si Michael Concho. Ito po si Michael Concho, napakaganda ng performance din. Tingnan niyo po panalo 3 sunod din. Tabla kay Ganguly Surya. Tabla, another Grandmaster kay Thomas Kraus. Tapos tabla din kay Gustafsson. Tapos tinalo niya si Hao Swanshang. Tapos panalo siya kay IM Morris. And tabla lason kay IM MR Babu Lalit. Grabe Walang talo, puro tabla sa GM na malalakas. Siguro silipin natin itong laro niya kay James Morris. So, bilisan lang natin. Ano bang opening? D4, Knight F6, Knight F3, E6. Gusto mag-nimso, C4. Kaso, walang ganito So, most likely, Catalan to. Nagdi-D5, tapos mag-G3. Ang tinira, Bishop B4. Uy, bogo in dyan. So, nag-bishop lang po sa D2, A5. Ayan. Dinipensahan. A3 takes, queen takes, and then E6 lang. So, pag A6, knight C3, nag-knight D7 na sinagot ng G3. G3 is a line, pero mas popular po yung E4 or E3. Yan daw mas maganda sa ka-E4, no? Anyway, ang ginawa, nag-castle yung bishop G2, develop E5. Yan, common yan Kailangan po kasi makalabas yung bishop later on. So, pagka E5 po, nagka-castling, kinapture, takes, and then A4 lang. So, lahat pala yan ay linya pa rin. Pero dito po, tumira ng novelty si Concho. Kasi ang common tinira dito, rook dito may nag-E3. May nag-ganito, may nag-rook C1. Pero Concho, umatras agad yung kabayo. Novelty na po. Na sinagot ng knight C5. Ang knight C5 with the threat
of knight b3, nag-rook d1 na. Pagka rook d1, bishop e6, knight e3 naman para depensa, nag-rook e8, and then h3 lang para hindi makatalo yung kabayo. Knight d7, nag-iikutan, and then king move na. Tumira po ng knight b3, in-attack line na tumakbo, of course, and then knight c5, ayan. Medyo nangungulit yung mga kabayo. Anyway, Concho played knight lang sa e4, wag kang makulit, palit-palit tayo. Tumira po ng rook a4, nag-h4. Tumira po ng h6. Bakit po? Kasi ito ng plano nun eh. Kaya pre-event. So, nag-queen c3, hitting the rook, pero depensado naman, kaya kinain lang yung e4, binawi, and then nag-rook lang sa may c5. May konting tanong dito eh. Coach, di ba pwede discovery tas may kain doon? Hindi po pwede kasi may dalawang tira. Pwede po mag-knight takes hitting the rook, queen takes depending the bishop. So, ang ginawa is nag-rook c5. Pagka rook c5, umatras yung bishop, tumulak naman po. Agresibo yun ah. Mag-f4, no? Anyway, kinapture lang ni Concho yung kabayo, takes, and then nagdepensa sa f4. Oh, libre na to pero hindi mo na kinain, dinipensahan muna. Tumira po ng queen f6 and then queen lang sa d3 kasi nakapin siya. Nakapin. Anyway, umatras yung bishop, king move, and then nag-rook sa may e4 na yan yung mali. Ayun, ibabalik natin ng konti. Engine is suggesting an incredible b5 move. No? Mas maganda daw ibigay mo yan, at least hindi ito makapture. Kasi yung rook e4, kinapture lang yan, takes, tapos kinain na yung b3. Yun, maliwanag na 1 pawn up ang nangyari. So, pagkatira po niyan, nag-b5, which is counterplay, pero a4 lang eh. Sige, sa'yo na yung pawn sa may c4, pero nagkaroon ng matinding pass pawn. Yung naging problema niya. So, nag-queen move lang para a5 na next move. Tumira na hitting the pawn, na g5 lang or g4, pinin, o dumipensa, tumakbo, o tumakbo na naman, nagdoon, bumaba, o tumakbo, aba, dumipensa. Hindi, para maitulak yan. Ayan. So, pagkatulak, tinulak lang, takes, and then rook sa a3 na mali. Ano ba tamang tira? Queen b2. Wow, pin. Tapos tulak na. Anyway, rook a3, pinalit, takes, at medyo nakadepensa pa. Pero queen lang dun, no? Binigay yung pawn at hindi kinapture, nag-bishop move lang, no? Kasi pag tinix po ito, kung sakali man, ayan, no? Maubos yung pawn dun eh. Kaya yan, nakadepensa, dumipensa din, nag-queen dun. Ako, puro mali ah. Anong tamang tira ba dito? Wala na kasing oras pa rin. Wala, bishop d7 daw. Ibigay na daw to. Pero ang kapalit, babagsak to. Tapos may pass pawn. Anyway, tumira nga noon, and nag-queen move, which is hindi pa daw ganun kaganda. For some reason, h5 ang pinapatira. Susundan ng tulak, tas ganun. Grabe yung idea ng engine, eh, no? Ito, simple lang, gusto may tulak yung pawn, eh. Anyway, nagtulak din ng pawn, na mali. Ayan, tinulak na. Queen doon, ina-attack yung pawn. Binigay na nga lang, eh. Kasi pag kinapture mo yan, may text dito. Tas bagsak. Ang ginawa, kinapture pa rin. Tinulak, aba, yung pala yung gusto ni Concho. Lock to Basile, mas mabilis. Pagkatulak, kinapture, then libre na. Kung umatake doon, pero bumalik lang, dumipensa, pero ito ay one piece up na malinaw. Aba, it's a matter of grinding na lang ang gagawin dito. At ayan na nga, nagtatry mag-gain ng oras, kaya pag ganun-ganun si Concho dyan. Pero definitely, pipilitin niya to. Pipilitin niya to, definitely. Okay, check. Takes. Ayun, bumagsak na yung pawn. Alam natin pipilitin yan eh. Anyway, panalo si Concho. Ang total score niya po eventually is 7 out of 9, no? So, alam ko type for third siya. Ang kanyang naging standing. At eto na po. Alam nyo ba na meron pong isang batang Pinoy na nakakuha ng IM norm dito sa torneo ito. At sobrang shocking po yung performance na ginawa niya. Silipin po natin ang managing laban ni Christian Arca. Grabe po kasi ang kanyang performance. Marami ang talaga namangha. Kasi kalaban niya po, round number 3, walang iba kundi ang top seed ng torneo na si Jan Gustafsson from Germany, isang super grandmaster. At ito po yung ginawa niya. This is round number 1. Tignan po natin.
Knight F3 tinira, D5. At ito po ay parang Katalan pero nililigaw na Katalan eh. Ayan o. Tingnan nyo, ayan o. Naligaw na Katalan eh. Ano bang opening ito exactly? King's Indian attack. Parang Kia pero Katalan yan eh, naligaw. Nag-Knight D7 develop. Kinapture at eto po, dito kayo mabibilib kay GN eh. Kasi, ang common dyan is Queen A4. Yan, mga linya yan. May mga tumira po ng Knight C3. Queen C2, hitting the pawn. Pero Gian, tumira po ng isang nobility. First time nagamit sa torneo ito Knight A3. Nag-isip po siya dyan ng medyo matagal So, gumamit po siya dyan ng 9 na minuto sa tiradang yan. Ang idea is, hinihit po yan. Pero, hindi daw po ganun kaganda yan dahil sa bishop takes a3. At yun yung tinira ni Gustafsson, no? Na kinapture and then tumira po ng b5 para depensahan yung pawn. So, ang ending ngayon kasi kung titingnan mo ito, one pawn down si Giancarlo, pangit pa yung pawn structure. Pero, matindi pala yung panggugulo niyan kasi may a4. So, pagka a4, inaatake yung pawn. Pag kinapture mo, masisira pawn structure kaya tinulak. Pagkatulak, a5 lang. Para hindi makapag a5 siya mismo. So, nag-rook b8. At pagka rook b8, nag-queen lang sa may c2. Grabe. Grabe yung queen c2 lang, no? So, hitting the pawn lang na tinirahan ng bishop doon sa may d5 na sinagot ng e4. Dumipensa, in-e4, napaatras, and then nag-rook lang doon. Hindi pa kasi pwedeng tikman to dahil babagsak yan. Kaya dinipensa muna ng tore, and then knight f6 develop, din-e5 lang. Another pawn na naman, no? Ang binibigay, pero hindi pwedeng kainin yan kasi may discovery. Pero si Gustafsson, kinapture pa rin yan eh. Tapos pagka takes, king f8 lang. Pero alam nyo ba, sa posisyong ito, sabihin na natin, yes, lamang po ng pawn si Gustafsson. Winning na ang puti. Grabe si Arca. Tapos di makatira si Gustafsson. Lamang sa oras si Arca. Nag-knight lang po sa may d4. Knight takes d5. And then queen takes c4. A very nice move na kung saan sinagot ng knight f6. And then bishop lang sa may g5. Pagka bishop g5, c6 lang. And then after c6, kinapture lang. Nananahimik yun, pero kinain, no? Ngayon, pagka queen takes, ang plano pala niyan, pagkakainin lang. At ang ending sa ngayon, yes, one pawn up pa rin po ang itim. Pero hindi safe yung king. Alanganin pa yung bishop na ito. Tingnan mo ba bishop po eh. No? Kaya nga po, ang ginawa is nag-queen c7, hitting the rook na tumakbo lang. And then rook lang doon sa may e3 with the idea of rook there, pwede din magdoble. Huwag kayong magtaka bakit binibigay dahil libre yung tore. Kaya na pa G6 lang yan at pagka G6 nagganun na nga. Doble yung tore, kinain at wala kasi magawa na yan. Paano mo kasi didepensan? Ito yung threat eh. Tapos knight dun eh. Kaya kinain na lang yan eh. Ngayon pagka takes, eto po, tapos na agad yung laban kung titira ka dito ng rook f3. Tapos na agad. Kasi ang rook f3, mamatihin mo dun eh. Ngayon, pag nag-f5 yan eh, may kain dun eh. Tapos na agad sa rook f3. Hindi pwede ito mati dun eh. No? Kaso, ang tinira ni Arca is rook e7. Na winning pa rin, pero tumagal pa. Kasi may queen f6 eh. Kinapture, angat, and then bumalik. So, pagkabalik, nag-rook doon, pumunta doon. And this is already winning, pero mahirap pa kasi buhay pa eh. Nakakadepensa pa eh. Diba? Anyway, hindi daw ganun kaganda yung rook e2. Ang maganda daw is queen e5, exchanging the queen immediately, and labang na talaga. Pero doon, gumanon, f4, gumanon, inamon ng reyna, kinapture takes, and then ganun lang, no? Lumapit lang. Kasi, pag kinapture mo agad, may check. Ganyan, hinamon, gumanon, tinex na yung pawn, umilalim, kinain lang. Takes and then king move. So this is better. Obviously, inatake po yung pawn na tinirahan lang ng rook doon, takes at tumakbo. Pagkatakbo, gumanon, inatake yung bishop. Gumanon, hinamon at naparesign. Bakit? Babagsak po ito eh. Kasi, persado kang kainin yan. Pag di mo kinain, mati ka. Mati ka. So, persadong ipalit. Pag kinapture mo, makokonect,
losing ka pa dahil dito. Grabe po yung ginawa ni Giancarlo kay kay Gustafsson. Hanep na yan. Napakagaling ng ginawang performance. Anyway, hindi pa dyan natapos ang matinding performance ni Gian. Kasi, the next round, tinalo niya another Grandmaster. PD Master po ito si Giancarlo. Tinalo niya po itong si Stephen Gordon. Ayan bibilisan na lang natin ng konti. Sobrang haba na ng video natin. Ayan Black si Giancarlo pala. Flip natin yung board. Ayan. Kunat to. Kinunatan lang B5, C5, atake. E5. Grabe ka kunat lang Kunat Pinin. Tutulakan Tumalon yung kabayo. Tulak Tulak na naman. Oops. Grabe check. Ano yung in-between moves na yun Bago tinikman. Tulak. Grabe yung pass pawn. Naparisay na ata dito. Hindi pa kumain pa. Pumasok. Pasado kainin. Hinamon. Umatras lang. Gumanon. Brook depensa. Wala. Grabe yung pass pawn po. At ayan na yung kabayo. Yan na yung kabayo. Yung madepensa niyan. Piniprevent pa Pero, oops. Doon tumalon. Oops. Grabe. Naparisay na po. Lupit ng sacrifice pwedeng kainin ito pero malupit yung knight c3 paparating. Undependable. Grabe. Ang kalungkutan lang, though ang ganda ng performance niya, pakita ko po 4 na sunod, natalo siya sa nag-champion ng round number 5. Tapos tinalo niya pa estudyante ko si Prin. Medyo drawish po ito. Kaya 1 po lang pa si Prin. Nagkakapilitan na time pressure. Ang galing ni Arca sa time pressure. Ubos si Prin. Tapos tabla sila ni Paolo. Tabla kay Ganguly. Ang kalungkutan lang yung last round Kasi last round kalaban niya po si Nigel Short. Ayan. So, kung manalo siya dito, if I'm not mistaken, GM Norm. Kaso black siya. Karukan ang nangyari. Sayang lang to medyo nadali siya experience ni ayan nadali siya sa experience ni Nigel Short. In-endgame lang to nagbigay ng pawn pero this is already winning. Ayan nahirapan check, capture, angat, check, capture lang, check, ala nangisa oops, and this is Tagilidski. Alay. Sayang. Kasi kung nanalo siya dyan, GM Norm. Pero ang best part is, nakakuha naman po siya ng IM Norm. And nakuha niya yung kanyang third IM Norm. If I'm not mistaken, ang rating niya ngayon, 2300 na. Kailangan niya lang mag 2400. And then makukuha niya na po yung kanyang IM title. Napakagaling na bata. So, sayang nasa Pilipinas ako, hindi ko na nagawa ng video yung mga laban during the tournament. Pero at least sumabol tayo. So maraming salamat sa inyong suporta. Dami ko pang gagawin na video. Abangan niyo po yung mga susunod na video. Muli ito po yung Coach PD Master Daniel Causo. Hanggang sa muling pagkikita po. God bless mga kabiyahe. Thank you po. Bye-bye. That little mouse, 'cause I'm an albatross.